Narito na ang mga bagong balita, mga kababayan, tungkol sa nangyayari sa politika ng ating mahal na Pilipinas. Senate President Cayetano inaming meron umanong pagkilos para muling palitan ang liderato sa Senado. Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, Mark at Camille Villar tinatakot na umano ng minority para bumalik na sa kanila ang kapangyarihan sa Senado. Pero bago yan mga kababayan, baka naman pwedeng pasuportahan ang ating channel. Maraming salamat po. Mga kababayan, umani ng atensyon sa publiko ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may umano'y panibagong pagtatangka upang baguhin muli ang liderato ng Senado. Sa isang press conference nitong Huwebes, Mayo 14, sinabi ni Senate President Cayetano na may mga pagkilos umano ang minority group upang hikayatin ang ilang miyembro ng majority na lumipat ng panig. Ayon kay Cayetano, medyo busy sila, Senate minority ngayon. Tinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila eh. Dagdag pa niya, expected naman yon. May invitation to talk, may pananakot. Ba't dati na silang takot eh? Hindi na nagdetalye si Cayetano kung sino-sinong senador umano ang kinakausap o kung ano ang particular na isyong pinagmumulan ng umano'y panibagong coup attempt. Gayunman, dumating ang kanyang pahayag sa gitna ng magulong mga kaganapan sa Senado itong mga nakaraang araw, kabilang ang tensyon at palitan ng putukan sa loob ng Senado at kontrobersiya kaugnay ng umano'y ICC arrest warrant issue laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa mga miyembro ng minority bloc hinggil sa pahayag ni Cayetano tungkol sa umano'y pagtatangkang muling baguhin ang liderato ng Senado. Bigyan natin ito ng Ito ang komento ni Celis mga kababayan. Dito talaga ako nakikinig ng husto dahil talagang hindi siya bias. Hindi naman siya maka Duterte, hindi rin siya maka Marcos. Sa totoo lang talaga siya pumapanig mga kababayan. paliwanag. Kaya pakinggan natin Ang inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi niya, inaamin niya sa kanyang Facebook Live na mayroong pagbabanta at maniobra. Siyempre, sino pa? Di si Marcos at ang grupo ng sindikato. Ang mga maleta at mga tuni-tuniladang pera gumagalaw na. Bakit? Kailangan po tanggalin muli si Senator Alan Peter Cayetano at ang lumalabas na pangalan iluloklok si Mig Zubiri sa Lunes. Yun. Monday Ngayong araw na yan. Ngayon yan. po, May 18 ay ang pagsisimula ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court minus Senator Bato de la Rosa. Wala po si Senator Bato de la Rosa, so there are only 12 actual senators in the majority block. So manipis, ano? Kasi kung si JB Ejercito ay naligawan na at wala namang paninindigan talaga yung kulukoy na yan at si Mig Zubiri tatawid na rin papunta kina Tito Soto balik, so 11 po sila. 11 and 12 di 23. Pero ang required majority for you to control leadership and committee chairperson at buong pamunuan sa Senado, you should have a minimum of 13 senators. So napagbutuhan na po yun, in the plenary 13 sila. Sila Senator Alan Peter Cayetano, pero wala ngayon si Senator Bato de la Rosa eh. So may nililigawan, may ginagapang. At sino po mga ito? Number one, hindi ito sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pero ito ay mga insider information. Huwag nyo nang tanungin sino nagbigay nito. Number one, ang magkapatid na Villar, Camille and Mark Villar, ay tinatakot tungkol po sa corporate fraud or kaso ng pandaraya sa negosyo nila. Yun pong pinakasimple. At para hindi daw ito lumala at maapektuhan ang bilyones ng mga Villar, kailangan nilang bumalik at makipag-cooperate sa grupo nila Tota Soto at nila Ping Lacson at nito nila Virus, nila Pangilinan at ng grupo na binubuo na muling agawin ang majority block from the current majority senators. So dalawa yun, ano? So kung tumawid ang magkapatid na Villar at sila po ay natakot at matatakot dito sa panggigipit patungkol sa kanilang negosyo ng pamilya nila, at least nagprangka na si Ka Eric. So 2 plus 9, sila Tota Soto, 11.
plus 2. Itong si Mig Zubiri na taga Mindanao pero wala man to pagmamahal sa interes ng Mindanao at ng katotohanan. At si JB Ejercito, 13 na po sila. Yan ay kung papayag ang magkapatid na Villar. So hindi pa sigurado, hindi pa po. Hindi bagamat ito ay binigyan ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, pero sinabi niya, there are money overs. Money and over. Pera at over. Ang ibig sabihin ng over, tinatakot. Ginugulat-gulat. So, magkapatid na Villar. Isa pa, si Senator Loren Ligarda. Ino-offer sa kanya, term sharing. Hindi ito sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Mauuna, mag-Senate President mo na si si Mig Zubiri, and then after pagpasok po ng first quarter of 2027, si Loren Ligarda naman. Gentleman's agreement baga. At hindi nadudurugin ng administrasyon ni Marcos si Congressman Leandro Libeste tungkol sa tinatarget nilang patawan ng penalty tungkol sa 20 billion pesos di umano na kakulangan sa mga pagbabayad sa kontrata ng solar energy sa Department of Energy. So, anak yan ni Senator Loren Paano na yan? Wala na tayong pambato dito. Matapang din na si Wala nang- Congressman Leandro. Ay, nako. So, term sharing plus ang anak hindi nadudurugin sa mga kaso kapareho sa mga Villar. Wow, ang dumi ng politika, no? Loren Ligarda, Mark Villar, and Camille Villar, kung tumawid ito, 3. Plus 9 sila Tito Soto, 12. Plus Zubiri and JB Ejercito na babalik sa linya ng majority nila, kung sakaling mangyari, 14. Ang maiiwan, kung minus 3, siyam ulit. No, tama ba? Siyam. Si Pia Cayetano lang po ang maiiwan dahil kapatid nga po niya si Alan Peter Cayetano. Can this be possible? Posible. Pero ibang bagay po kung mangyayari. Mukhang may natutunugan si Ka Erika kasi itong si Boy Tartar, si Ronald Lamas, na ang kanyang ngipin at bunganga pinagtampuhan ng toothbrush. Mayabang ka lang Ka Eric dahil maganda ang ngipin mo. Itong si Boy Tartar, itong BFF ni Hontiveros, yun pong sinasabi niya, abangan sa May 18 sa Lunes, magkakaroon ng balita sa Senado. Wow, akala mo propeta, no? Propeta ng kabulastugan itong si Boy Tartar. But kidding aside, sabi ko kanina, possibility, yes. In actual realization, hindi pa sigurado na mangyayari ito. Pero ginagapang na. May money over nga, no? Diba? Instead na money over, money over. Pero hindi na kailangan ng pera ni Loren Ligarda at ni Camille and Mark Villar. Mukhang dito yan sa arigluhan na Wala pupunta. Of course, iniipit din si Ipita Senator na. Jingo Estrada. Iniipit din si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva. Yun. Sa kadahilanang ito, manipis ang majority block, lalo pat hindi kompleto physically ang isa sa kanila na si Senator Bato de la Rosa dahil gustong ipadukot ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang mga alipuris at ipapatapon doon sa ICC detention facility kay Pangulong Rodrigo Duterte. But, ang taong bayan nakamatyag, nakamasid. At election year na po, pagdating ng 2027, October, magpa-file ng Certificate of Candidacy. So, isang taon na lang mahigit, papasok na po ang election year for 2028. I think JB Ejercito and Mig Zubiri are re-electionists. Ganon din yata si Gatchalian. May isa pa siyang termino. And si Loren Ligarda. At I think si Mark Villar. 5 or 6 senators dyan they need a clear support base which the Duterte political camp and political base can deliver. In Mindanao alone and in the Visayas area, hindi po bababa sa mga 20 to 25 million siguro ang botante na pumapabor sa Duterte group sa area na yan. Mindanao and bahagi ng Visayas. Sa Metro Manila, ganon din. Hindi yan bababa sa mga 5 milyon din ang or mahigit pa sumusuporta sa mga Duterte. So that's around 30 million political base kapag ikaw ay tumatakbo sa pagkasenado
o sa pagkasenador o bilang magiging bahagi ka ng Senado, that is a national elections. These are factors that may affect the realignment and alignment of forces sa politika sa Senado. Third point natin, mga kababayan. Ang gusto nila Tito Soto at nila Ping Lacson, who are acting as special agents, ang core group nila si Ontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, ay makokontrol nila ang liderato sa Senado dahil pareho sila ng agenda ni Marcos at nila Romualdez. And what is that? Durugin ang Duterte leadership. At kailangan hindi na isang Duterte ang magiging presidente sa 2028. Kaya, ngayon pa lang ay dapat durugin na si Sara Duterte kung hindi man kaagad makukuha ang 24 senators, ang 16 senators to convict her, at least durug na durug siya sa loob ng impeachment court sa Senado. That is a minimum objective. But over and above that, bakit itinutulak ang maniobra dito sa realignment ng mga senador at panibagong kudeta sa liderato ng Senado? Sapagkat gustong pagtakpan at saraduhan ng lubusan ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato sa gobyerno niya ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, kung saan sa panibagong realignment ng mga senador sa majority bloc pwedeng mabubuksan at magkakaroon ng panibagong pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee na yan po ang panawagan ng mamamayan upang magkapagbigay ng testigo, salaysay at pahayag si Ginoong Saldico. Sana matuloy yan, pero ang labo nito, through pag video conferencing. nagkaroon na naman ulit ng panibagong Senate President. Ay! Oh, Marami ang mapipiga dyan at marami ang madudurog dyan sa pagsasalita ni Saldico, no? Didetalyehin niya ngayon yan. Maliban kay Saldico, ang kanyang 18 and more security personnel ay papasok din sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. At maraming detalye ang magko-corroborate at magbibigay ng patutuo sa ibubunyag ni Ginoong Saldico. Di po ba? Ganon din po ang mag-asawang Diskaya, that they can now reveal the so-called blue book ng kurakot ng mga kongresista sa pamumuno ni Romualdez kung paano kinukutungan. ito hinihintay ng mga buong kababayan sana. Mangyari sana ito sa Blue Ribbon Committee. Kung may bagong leader ng Blue Ribbon sana. Included po si Marcos Jr. dyan, mga kababayan. So, papatistiguhin sila. So, maliban pa dito, ang isang undersecretary na ngayon ay lumapit na kay Congressman Leandro Libeste at nakita na nga ang mga text message exchanges nila ni Ginoong Marcos na binibigyan siya ng instruction paano ibudega at kamadahin ang mali-malitang mga pera na to. We're talking about undersecretary dati ni Marcos sa Malacanang na kanyang liaison at tagapag-ugnay sa Kongreso, si Yusek Adrian Bersamin. Ipapatawag din po ito. Si Governor Chavit Singson. Kaya, over and above, doon sa interes ni Marcos at ng kanyang mga alipores ng sindikato na madudurog ang mga Duterte at dudurugin ko at hindi ka na babangon pa muli si Sara Duterte sa baluktot na pamunuan ng Senado kung makokontrol nila ang dikta ng kumpas ng impeachment court trial. Over and above that ay ang pagsarado ng lubusan ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Bingo! Yan ang agenda po nila Tito Soto, Ping Lacson, Hontiveros, Pangilinan, Bam Aquino at ng mga walang bayag na sa paninindigan na mga baluktot ang kaisipan ng mga senador na natatakot ipagtanggol ang katotohanan at dangal at integridad ng Senado. Masunod lamang ang kapritsyo nila sa pera, pundo, layaw at mga politikang marumi ang kanilang ginagawa. But, hindi pa po sigurado na magkakaroon ng alignment. Pero kung pumorma itong si Boy Tartar, yung pinagtampuhan ng toothbrush ang kanyang bibig at ngipin, itong si Boy Sindikato din na BFF ni Virus,
parang sigurado siya na magkakaroon ng panibagong majority alignment and kudeta in the leadership of the Senate on Monday. Aba, pagbubukas ito, unang araw ito ng gagawin na pag-convene sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, kumpirmado ang binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagsigi na po ang maniobra. Ano ngayon? Sabado, Linggo hanggang umaga ng Lunes. Marami po ang magaganap. Marami po ang mangyayari. Ayan. But one thing is very sure. Galit na po ang taong bayan dito sa ginagawa ng mga baloktot na senador na to, na walang paninindigan at walang prinsipyong tama at matuwid para sa taong bayan. Yung mga grupo nila Tuta Soto, ni Iskol Ayun Bukol nga. na to at nila Lacson, ang maniobra nila ay lalo pang magpapagalit sa mga mamamayang Pilipino. Instead na makabenepisyo si Marcos politically, mas lalo siyang ma-isolate at mas lalo po siyang makikita na tuso at tarantado at talagang walang matinong direksyon na ginagawa sa kanyang gobyerno, kundi puro laro ng apoy ng maruming politika to demolish, destroy, and totally paralyze the Duterte political camp. Yan po ang nakikita ng taong bayan sa kanya. Walang katinuan sa pamumuno, walang kakayanang maging maayos ang gobyerno, nalulubog ang ekonomiya at bumabagsak ang kabuhayan ng mamamayan, lubog sa utang, bagsak ang stock market, bagsak ang Boom. peso-dollar exchange rate, at lalong higit pa, lugmok na sa kahirapan ng mamamayan, maruming politika pa at demolition attack laban sa mga Duterte ang inaatupag ni Marcos Jr. Naniniwala po ako na mukhang mahihirapan silang ikumbinsi pa ang Villar na magkakapatid, kasi kung ganito po ang gagawin nila, na ang ating mga senador ay hindi na makakapanindigan ng tama at matuwid at ng malaya, at ang mga personal na mga negosyo iniipit, edi dapat lumaban na kayo. Ipakita at ibulgar nyo na ganon po ang ginagawa ni Marcos, kasi sapagkat pag nawala po sila sa poder at kapangyarihan, mapuprotektahan nyo naman ang inyong lehitimong mga negosyo. Di po ba? Pangalawa, matuwid at matapang ang paninindigan ni Lian Libeste, at ang taong bayan po ay maninindigan para sa kanya. So walang dapat ikatakot dyan si Senator Loren Legarda, sapagkat kabayanihan po ang ginagawa ng kanyang anak na lumalaban sa katiwalian, korupsyon at kaabusuhan sa Kongreso, the way that she should also be doing the same at the Senate. Lalo na nga siya ngayon ang number 2 in the position sa Senado, Senate President pro tempore. Wow! So sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, ang tinatakot nila, matagal ng takot ito, hindi na ito magpapasindak pa. Giving a hint kung sino pong tinatakot nila. Most likely Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Loren Legarda sa anak niya, at yung magkapatid na Camille and Mark Villar. But, sabi nga natin, kapag sukdula na po ang kasamaan at maniobra sa maruming laro ng politika, ang mga malayang kaisipan ng mga miyembro ng Senado, hindi po malayong maninindigan ng tama, tapat at tuwid para sa sambayan ng Pilipino at sa Oo nga, dangal at integridad sana. at kalayaan ng Senado. Mas doon po ako pumapanig. And who knows, baka madagdagan palalo ang sasama dito sa majority block nila Senator Alan Peter Cayetano kung si Mig Zubiri ay tumawid papunta sa kanila. Di po ba? O kaya mananatili na lang abstain at majority pa rin po sila. Kung ikukumpara po dito ngayon kina Tito Soto, 12 and 1 at 12 and 11 sa butuhan. But I know there are also things that may happen patungkol sa nangyayari ngayon sa Korte Suprema on the urgent motion to resolve the issue of validity of the so-called ICC warrant of arrest to be implemented against Senator Bato de la Rosa, and even on the issue of Supreme Court na hinihingan siya ng desisyon kung tama ba at valid constitutionally, legally ang ginawa na binaluktot at binalahura na impeachment process sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte.